si President Vladimir Putin ng Russia, nagtagumpay ba sila? Di ba baligtad na nangyari? Sila ang nakasuhan. Dahil hindi pinayagan ni President Vladimir Putin ng Russia na saklawan ang kanilang karapatan at kalayaan. They have own country at hindi rin sila miyembro ng ICC. Aaron Cunita, napanood mo ba yon? Hindi ko naman napanood pero Sabi niya na nagkamali daw si BBM pagpili kay Inday Sara Duterte. baligtad. Si Sara Duterte ang nagkamali ng pagpili kay BBM. Actually, hindi naman kumbaga si BBM ang talaga nagkumbinse kila Sara Duterte para mag-unit team. Kaya baligtad ang nagkamali si Ma'am Sara. Kasi si Ma'am Sara supposed to be, hindi naman sana talaga yan plan tumakbo na Yung kaso nga, dahil nga niligawan ni Senator Amy at saka ni BBM na mag-unit team para continuity ng mga unfinished project ni Pangulong Duterte. Kaya, siyempre, alam mo naman ang Duterte, naisip ni Sara, mas makabubuti kung tatakbo nga naman siya na teamwork niya si BBM as Vice President. Yung continuity ng project ng kanyang ama ay matutuloy. Yun talaga ang pinaka-objectives ni VP Sara Duterte kung bakit siya pumayag na makipag-alyansa dito kay BBM. Kaya hindi po si BBM ang nagkamali. At saka walang ginagawang masama si VP Sara Duterte para pag magkamali si BBM. Si BBM ang gumawa ng tinalikuran niya ang mga Duterte at ipinakulong pa yung ama. Ngayon, sino may kasalanan? Di ba si BBM? Hindi si BBM ang nagkamali. Ang nagkamali talaga ng pagpili ay si VP Sara Duterte. Sabi kasi sabi ng mga loyalist, hindi daw mananalo si Sara kung hindi nakipagtandim kay BBM. Ito na lang ang basehan ko Ito hindi ito hearsay at hindi ito gawa-gawang pananaw. Ilan ang boto ni VP Sara Duterte? 32 million. Ilan ang kay BBM? Mahigit yun 32 plus million. Yung kay BBM 31 lang million. Ang laki ng lamang ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, mas maraming nagtiwala at mas maraming bumuboto kay Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte ang humatak ng boto kay BBM, hindi si BBM ang humatak. Hindi, mali yung sinasabi ng Marcos Vlogger kasi mga sinungaling nga yan. Magsisinungaling yan dahil binabayaran yan sa kanilang pagsisinungaling. Kaya lahat ng pabor sa administrasyon, kanilang iahayag. Pero isang malaking kasinungalingan dahil may bayad yun. Pero sir, sa palagay mo, kung nagkataon na naglaban si Inday Sara Duterte at saka si BBM noong 2022 bilang Pangulo, sa tingin mo, sino ang wagi? Sara Duterte, 101%. 101%. Bakit? Hawak ng mga Duterte, Mindanao. Napakalaki niyan, kaibigan. At ang Bisaya, hawak din ng mga Duterte yan. Ano lang ba ang hawak ng mga Marcos? Solid North. Solid North lang. Ang Solid North, ilan na lang. Biyak-biyak na rin ang Solid North. Hindi na rin matatawag na solido. Kasi nga, hindi marunong tumanaw ng utang na loob to si BBM. Kaya maraming nawala sa Solid North nila. Hindi na solid yun ngayon. Kaya hindi totoo na talagang si BBM ang nagdala sa kanya. Kaya kung sila'y naglaban bilang Pangulo nung 2022, malamang bagsak ang BBM nila. Sir, anong masasabi mo ngayon itong mga pinapalabas ngayon ng ICC na nasasali itong pinapangalanan na mga kakuan daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nandyan si Bato de la Rosa, nandyan sila Bongo, nandyan yung mga kapulisan. Anong masasabi mo dito? Actually, ito hindi na to opinion pampolitika. Opinion pangkaraniwang mamayang Pilipino na nakakaintindi ng batas. Actually, tungkol sa bagay na yan, wala silang karapatan na idamay. Kasi dinadamay na nila yan dahil alam mo kung bakit? Political yan. Binabayaran nila ang ICC. Ngayon, binabayaran nila ICC, kaya yan talaga
malapit na ang 2028, ginigiba na nila ang mga alayansa o alay ng mga Duterte. Sino ba si Senator Bongo? Sino ba si Senator Bato de la Rosa? Di ba mga alay yan ni Pangulong Duterte? Eh malalakas yan. Nakita nyo naman, privado na, panalo. Di ba? Number 1 pa nga, si Senator Bongo. Kaya, yan ang kinatatakutan nila. Malakas ang alay ng mga Duterte. Kaya, yung ICC nagdeklara na kasama sila. Pero kung i-analyze mo, walang jurisdiction ng ICC para kasuhan. Wala pang justification at walang probable cause. Paano may dadamay? Meron ba silang concrete evidence para masabi na itong mga ito ay may partisipasyon? Doon sa kinaso nila kay Pangulong Duterte. Yung kay Duterte nga, hindi yun clear eh. Sa totoo lang. At kung meron mang kaso na aharapin si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa dito sa Pilipinas, sa local court, dito nila sampahan dahil Filipino citizen yan. At we are not a member of ICC. Hindi na po tayo membro ng ICC. We are separated country. We are not a Netherlands. We are Philippines. So we have own sovereignty. Huwag nilang sasaklawan. Nakakatawa na nga lang eh. Bagamat hindi ako abogado pero alam ko na wala nang jurisdiction ang ICC para sabihin na Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga high-ranking police officer involved. Sampahan ang kaso dito sa Pilipinas. Bakit silang parang alam nila ang kaso natin dito sa Pilipinas? Eh, meron tayong sariling court. At functional. Functional ang korte ng Pilipinas para i-bypass nila kung tutusin. Ito na lang. Bigyan ko kayo ng example mga kababayan, mga viewer natin. Nang issue ng warrant of arrest, si President Vladimir Putin ng Russia, nagtagumpay ba sila? Di ba baligtad na nangyari? Sila ang nakasuhan. Dahil hindi pinayagan ni President Vladimir Putin ng Russia na saklawan ang kanilang karapatan at kalayaan, they have own country at hindi rin sila miyembro ng ICC. So what is the power? Where is the jurisdiction of ICC to issue of warrant of arrest? Hindi naman Netherlands citizen sila Bato, si Senator Bongo, si Senator Ronald Bato de la Rosa. They are Philippine citizen. Kaya yan, maliwanag na pamumulitika yan, yung ICC na yan, tututusin. Kung nagkataon lang na si Duterte ang ating Pangulo ngayon, hindi makakapag-interpret ang ICC sa atin. Kaya lang nagkaroon sila ng kapangyarihan, ina-allowed ng head of the state ng Pilipinas, ina-allowed nila yung panghimasok ng ICC. Kaya yung tungkol sa warrant of arrest, o tignan mo, bakit sa totoo lang hindi nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa? Hindi po siya nagtatago. He is protecting his liberty. Dahil alam niya na yung nangyari kay Pangulong Duterte, pwede ring mangyari sa kanya. Kaya siya hindi na pumapasok, but not intentional. Hindi dahil tamad siya o dahil ayaw niya nang pumasok o dahil nagtatago siya. No! He knows the rules of law. At walang sandali ang masasayang basta senseryo ang serbisyo. Bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng lungsod ng Antipolo, nahati ang aking programa at proyekto sa dalawang bahagi. Una ay ang short term at ang pangalawa ay ang long term plan. Para sa short term project, susolusyonan natin ang mga problema at issue ng ating distrito sa kailangan ng agarang solusyon dahil sa mga suliranin na hindi pwedeng paghintayin. Unang-una, nariyan ang social service. Kailangan sa panahon ng trahedya at sakuna, agad-agad may masisilungan ang ating mga kababayan. May mapupuntahan at may tulong mabilisan para sa mga apektadong kabahayan. Mayroong evacuation plan na angkop sa geographic ng bawat barangay at komunidad. May agarang gamot, pagkain,
at ibang pangunahing pangangailangan. Ang benepisyo ng ating mga kapuspalan na mga kababayan, ang mga senior citizen, sa mga person with disability o PWD at iba pang sektor, hindi patatagalin, hindi iipitin at hindi rin kukupitan. Makukuha ninyo ang agaran at buong-buong serbisyo. Ang mga karamdaman at walang pamasahe, mga may karamdaman, papuntang pagamutan, hindi na kayo mangangamba. Sa ilalim ng pamumuno ni Congressman Red Liaga, magkakaroon tayo ng mobile health clinic para may mga doktor at espesyalista na mismo pupunta sa inyo para gamutin ang inyong mga karamdaman. Para sa mga nagsusumikap maghanap buhay, para ito sa mga ating mga manggagawa, gagawin natin ang lahat upang magkaroon kayo ng maayos na tahanan na matatag ninyong inyong-inyo, na matatawag nyong inyong-inyo, at magsisilbing bunga ng lahat ng inyong pinaghihirapan. Sa larangan ng edukasyon, maiting tayong makikipagtulungan sa Department of Education at sa iba pang edukasyon expert upang makabuo tayo ng komprehensibang invention program para matulungan ang mga learner at hirap magbasa at magsulat kahit nakaabot na sila ng high grade level. Higit sa lahat, malinaw po ang stand ni Kong Red Liaga. Kapag tayo ay nahalal sa Kongreso, nasusuportahan natin ang paglipaso sa mass promotion ng mga mag-aaral na sanhi ng learning gap na magpapababa ng kalidad ng edukasyon sa kasalukuyan. Susuportahan din natin ang pagsusulong ng dagdag na sahod para sa mga guro sa pampubliko eskwelahan. Ang pagkakaloob ng scholarship sa mga magnanais magmasteral, magdoctorate na mga teacher sa publikong paaralan, susuportahan din natin. Para naman sa long-term program, napakalaga po nito, ang long-term program. Kailangan nating unahin ang pagpapasaayos ng mga infrastruktura. Ang mga baku-bakong kalsada, at mga lugar na dapat ay sementuhin na. Pero hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng flash flood at landslide tuwing bagyuhan, kakulangan ng malawak at maayos na mga alternatibong daan. Sobra ang trapiko sa ating naranasan. Sobra po ang traffic na ating nararanasan dito sa lungsod ng Antipolo. Realidad po yan. Isusulong din natin ang pagpapagawa ng karagdagang ospital na may mataas na bed capacity. Ito po yung DOH Modern Public Hospital. Isusulong po natin na ipagawa yan dahil ito po ay pangangailangan ng ating lungsod. Pinakahuling isusulong natin ay ang environment and preservation sa pamamagitan ng pagbalanse ng paglago ng kaunlaran nang hindi isasakripisyo ang kalikasan.
Ito ay upang maiwasan na rin ang iba't ibang sakuna dahil hinayaang masira ang kalikasan alang-alang sa progresibo. Sa ilalim po ni Red Llaga, hinding-hindi iyan mangyayari. Ang mga nabanggit ko po na mga programa na mahaba at konkreto plano natin sakaling tayo ay mapagbigyan manalo at makapaglingkod. Gusto ko pong magpakatotoo sa mga Distrito 2. Hindi po ito lahat ng ito'y magagawa natin sa loob ng 2 taon. Pero sa abot po ng aking makakaya, gagawin natin lahat at matupad ang lahat kaya nating tuparin sa lahat ng ito. Kasama na rin natin dito ang pagpapagawa, isusulong natin ang pagpapagawa ng Universidad ng Antipolo. Ito ang isa sa mga long-term plan ni Red Llaga sa 2nd distrito ng Kongreso sa Antipolo. Ang mga kabataan na siyang nagsisilbing pag-asa ng ating bayan, sila mismo ay ating tutulungan. Sila mismo ay bibigyan natin ng pinakatiyak na programa para sila ay magkaroon ng bawat kinabukasan. Ang kabataan ang magsisilbing tiyak na kinabukasan ng ating pamahalaan. Hindi natin papabayaan ang ating mga kabataan. Yan ang dahilan kung bakit ako tumakbo bilang kongresista ng 2nd distrito ng Antipolo. Kung gusto natin magawa ang kaunlaran na kay tagal na nating hinahanap. Kung gusto natin gumising sa tunay na pag-asa na hatid ng bagong kabanata ng ating paglalakbay, mangyaring isulat lamang po sa inyong mga balota ang pangalan ni Red Llaga bilang kongresista ng 2nd distrito ng Luzon ng Antipolo. Maraming pong salamat. Ito po pa lang ang ating mga katagang at programa, plataforma na ating inihahain sa ating mga kababayan dito sa 2nd distrito ng Kongreso sa Antipolo. Sina-challenge ko po ang mga mamamayan ng 2nd distrito ng Antipolo. Ngayon po ay simula na ng ating kampanya, official campaign sa 2nd distrito ng Antipolo para sa Kongreso. Marahil matagal na tayong panahon na paulit-ulit ang pangako. Paulit-ulit ang mga pangako. Paulit-ulit pa rin na napapako. Panahon na po. Try me. Try me. Try me. Antipolo. Distrito ng 2nd distrito ng Antipolo. Try me. I will serve you. I will offer myself to hold Antipolengan. Buhay! At hindi ko po kayo bibiguin sa inyong tiwala na ibibigay sa akin bilang kinatawan sa 2nd distrito ng Antipolo. Marahil ito na ang simula ng isang bagong kongreso sa 2nd distrito ng Antipolo. Kulang ang salita, pero mas marami dapat ang gawa. Yan! Mabuhay si Gong! Mabuhay! Try me, mga kababayan ko sa 2nd distrito ng Antipolo. Try me, open our eyes, open our heart. This is our time.
This is our time. Tama na ang labis na panliling lang. Tama na ang mga pangako na napakatagal na napako. Tama na ang mga ginawa nating sakripisyo. Ngayon naman, tayo namang mga Antipolenias. Tayo namang mga ikalawang distrito ng Antipolo, mga mamamayan na kung saan naghahangad ng tunay na pagbabago para sa ating ikalawang distrito. Ang pagbabagong ito ay hindi natin para lang sa atin ngayon. Ang pagbabagong ito ay ihahanda natin para sa mga susunod na henerasyon at saling lahi ng ikalawang distrito ng Antipolo at buong lungsod ng Antipolo. This is our beginning, and this is the time for real change. The real change is this, the time. Muli po, ako ay nananawagan sa ating mga kababayang Antipoleño sa ikalawang distrito ng Antipolo bilang kandidato sa Kongreso. Alam ko na nananabik na ang bawat isa sa inyo. Ako rin ay nananabik na. Ako rin ay excited na. Ako rin ay nangangarap sa isang malinis at payapa na eleksyon na gaganapin sa March 14, 2026. Hindi. Mabuhay si Kong! At inaanyayahan ko at ating hinihikayat ang lahat ng Antipoleño, lalong-lalo na sa ikalawang distrito ng Antipolo. Bumoto po tayo. Ibigay po natin ang ating best sa pagboto. Suriin natin ng totoo. Hindi lang ako, kundi kaming lahat na tumatakbo at kandidato. Panalangin natin na ang eleksyon na ito ay maging mapayapa. Mailuklok natin ang tunay na may balasakit at pagmamahal sa mamamayan sa ikalawang distrito ng atin. Nananawagan po ako sa mga puso ng Antipoleño. Nananawagan ako sa bawat Antipoleño. Taal man o dayo, anuman ang kulay natin, anuman ang kulay nyo, mag-iisa tayo ngayon. Muli po ang aking lubos na pasasalamat sa ating mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo, sa mga puno naglilingkod sa ating iba't ibang sangay ng gobyerno, sa mga barangay captain na alam ko na nakikinig ngayon. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo. Mahal ko kayo. At ang si Kong Red Llaga, ang kongresistang maglilingkod, pati ang boses ng barangay, lahat po yan ay kakatawanin ko sa Kongreso. Walang maiiwan. Walang tititigan. Walang papanigan. Lahat tayo pantay-pantay. Salamat. Gayon din, ina-acknowledge ko ang ating punong lungsod, ang ating mayor ng lungsod ng Antipolo. Alam ko na nakikinig ka, Mayor Jun Inares. Panahon na rin para magkaroon ng isang tunay na pagbabago sa ikalawang distrito ng Antipolo. Salamat po, Mayor. At kayong katuwang, kabahagi at kaisa ni Kong Red Llaga sa simulain at hangarin na makapaglingkod sa ikalawang distrito ng Kongreso sa Antipolo. Ating lalawigan ng Rizal, sa ating Governor Nina Inares, salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon na nagkaroon ng special election ang ikalawang distrito ng Kongreso ng Antipolo. At alam natin na mahal tayo ng ating gobernador dahil gusto niyang punan at magkaroon ng kinatawan
sa ikalawang distrito ng Kongreso dito sa Antipolo dahil ang Antipolo ay bahagi ng lalawigan ng Rizal. Ngayon na natin uumpisahan na ang boses ng mamamayan sa ikalawang distrito ng Antipolo ay boses nating dadalhin doon sa Kongreso. Yan ay kakatawanin ni Congressman Red Villaga. Alam ko po na marami kayong nakalaan na question. Siguro yung question pong yan, kahit ano po itanong nyo, wag lang po mathematics. Marami po salamat. At seryoso tayo. Panahon na para sa tunay na pagbabago sa ikalawang distrito ng Kongreso sa Antipolo. Maraming salamat po. So, ayun po, pagkatapos natin marinig ang kanyang paunang pakayag po para sa kanyang intensyon na maglingkod, ito na po ang pinakahihintay natin. Ilagay na natin siya sa hot seat. Sabi nga po niya, wala siyang tanong na uurungan, wala siyang tanong na hindi sasagutin. So, para po mas maayos ang daloy ng ating talakayan, hindi lang po natin na mangyari lang po na sa unang pagkakataon po na tayo ay magtatanong, pakibanggit lamang po yung ating pangalan at kung anong organisasyon po tayo galing or kung tayo po ay vlogger para po ma-recognize po tayo ni Comrade. Okay po? So, sir, gusto niyo pong simulan ng unang katanungan? Tatayo ko ba ako? Good morning po.